The Social Security System, Philippine Overseas Employment Administration, and the Department of Labor and Employment are enjoined not to implement the unconstitutional provision of the implementing rules and regulations of Republic Act 11199. Ito po ang pangungusap ng Korte Suprema na inukit sa GR number 248680 promulgated March 19, 2025. Giit ng Korte, walang karapatan ang mga ahensya ng gobyerno na sa pamagitan ng IRR dagdagan, bawasan o baguhin ang letra at espiritu ng batas. Sa kaparehong hininga, binaboy din ng DSUD ang magandang batas RA 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Kaya, imbis proteksyon, nayurakan ang karapatan ng mga homeowners sa Dika Homes, Mikawayan Subdivision, Bulacan, sa magkanong dahilan? Samahan po ninyo ako. Sama-sama po natin kikilatisin sa episode na ito ng ating pong Century Serie, Journey to Democracy, ating pong pinamamagatang batas versus IRR. Sino ang dapat mangibabaw? Tiyakang usapan po, pagka ang IRR ay bumangga sa mismong batas, ito po ay magigiba. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at sa buong mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po inyo abang lingkod. PhD Public Administration Honoris Causa. Bago lahat, pahirit po muna ng suporta. Paki-like, share, at mag-subscribe po sa ating YouTube Juror Advocacy channel. Malaking ambag na po ang inyo pong pag-like, pag-share, subscribe dito po sa ating advocacy channel. Ano po? At panigurado po, ito na po ating advokasya dito ay kapakipakinabang para sa halos lahat, sa ating hanay ng puwersa 99.9% at sa pera, kung hindi man po lahat tayo ay talaga pong makikinabang. Ano po? So, tara na! Umpisa na po natin ang kilatisan. Kapit naman po kayo sa inyong kinauupuan para huwag po kayong malalaglag sa atin pong sintido ko muna ilalapag rito. RA 1199. Ito po yung compulsory SSS contribution ng mga sea and land-based OFW. Wala pong masamang tinapay dito sa batas na ito. Sa biglang tingin man o sa tititigan pa ninyo ng todo-todo. Wala po masamang tinapay dito. Ano po? Ngunit, datapot subalit, alinsunod po, ayon po mismo sa batas. Inaatasan po ang mga ahensya ng gobyerno na nabanggit sa kasong ito na makikipag-ugnayan doon sa mga bansa kung saan may mga land-based OFWs. Ano? Makipag-ugnayan at kumbinsihin ang kanilang mga employers sa host country na makiisa sa programa ng Social Security System. Nabayaran nila ang employers' contribution
para sa kanilang mga empleyado. At ang empleyado naman nila, ang siya naman magre-remit ng kanilang employee contribution. Po, yan po ang nasa batas. Ang siste, nung inilabas ang IRR, ay inilagay sa kanilang IRR. Ano ha? Binaluktot ang batas. Nagdagdag bawas sila sa batas. Ano nilagay nila? Na obligado magbayad ang land-based OFW ng kanilang employee contribution at employer contribution bago pa lumipad. Kumbaga, pagka nakakuha ang isang Pilipino ng land-based job, no ha? Sa ibang bansa, hindi siya papayagan o hindi siya bibigyan ng Certificate of Overseas Employment para wala na siyang babayaran sa travel tax, etc., etc., no ha? Ano pang kaakibat na nagastusin na yan, no ha? Dahil i-issuean siya ng Certificate of Overseas Employment. No po? So, binaluktot lang batas. Okay lang, bayad ka muna. Pambira, hindi pa ka sumusweldo eh. Diba? Papunta pa lang siya doon para mag-report for duty. Hindi pa sumusweldo, kukutungan, bubudulin ng gobyerno. Ano po? Hindi siya makakalipad. So, ito ang sinasabi ng Korte Suprema. Huwag niyong idagdag bawas, baguhin, ritukin, baluktutin, pilipitin ang letra at espiritu ng batas. Kaya na-declare po itong particular na proviso sa IRR na unconstitutional. Sa kaparehong hininga. Ito pong RA 9904 na Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Pinoprotektahan po rito ang mga homeowners. At alinsunod sa saligang batas, no, inaatasan ang gobyerno na i-encourage, hikayatin ang sambayanang Pilipino na mag-organisa ng mga organisasyon, no po, halimbawa, TODA, Jeepney Drivers and Operators, yung Homeowners Association, kasama na rin yan, no, upang sama-sama nilang may pagtatanggol ang kanilang kapakanan, karapatan at kinabukasan. At syempre para maging force multiplier ng national o local government sa pagpapatupad ng kaukulang batas. Kung kaya sa RA 9904 sa Section 2, abay, nilinaw po sa Declaration of Policy na inaatasan ang DHSUD to encourage homeowners to form their homeowners association. Yun po namang nakasaad sa saligang batas sa Artikulo 2 po yun, Section 23. Encourage people to organize, blah, blah, blah. No? At dito naman sa Magna Carta, Section 2, Declaration of Policy. Ngunit, datapwat subalit, nito pong last year, towards the end of November 2025, kami po ay nakatanggap ng DHSUD order. Utos po, order. Ano yung order na yon? Alinsunod anya sa Section 95 of DHSUD 2024 Revised IRR of 9904, ay inaatasan namin, no, dalawa ang nakapalob na utos doon sa kanilang DHSUD order. Una, diniklara po nilang functus officio ang huwad de Cahoa. Bakit po kanila diniklarang functus officio? Pinatay na nilang termino. Sapagkat ito pong huwad de Cahoa alinsunod sa regulasyon ng kaniyang rehistro ay may buhay lamang siya up to February 24, 2022.
para on or before that particular date, kailangan niya nang magpahalalan ng regular board or officers ng Homeowners Association. Ngunit hindi po niya ginawa. Sa Makatoy, dinabot po ng ilang taon. 2022, 2023, 2024, 2025. 3 taon po ang inabot. Ha? Halos 4 na taon pala kasi November 2025 na dineklarang factus officio. Oh. Oh. So halos 4 na taon. Oh. Hinayaan nilang magpatuloy ang pambubudol ng Buwakang Hua de Cahoua sa Dicanyans. Natulog sa pansitan ang mga daputan na opisyal sa DHSUD Region 3. So, ang pangalawang nakapaloob po sa kanilang utos, ay mag-a-appoint sila ng interim board. At bibigyan nila ang interim board ng buhay na 3 buwan para makapagpahalalan ng regular board sa Dica Homes, Mikawayan Subdivision. Sa biglang tingin, para wala namang masama. Pero teka muna, meron sapagkat ala po sila ni katiting na karapatan na utusan ang mga homeowners na magtatag, bumuo ng kanilang Homeowners Association. Wala po. Sapagkat ang mandato lamang sa kanila ng batas is to encourage, hikayatin ninyo ang mga homeowners. Pero ginawa po nila. Talagang nagtatag sila ng 5 board. At hindi pa lahat sinama nila sa pupwedeng maging bahagi ng interim board. Ang sabi nila, lahat ng hindi nagbayad ng illegal na monthly dues na 500 pesos a month para hakutin ang basura, hindi po pwedeng maging bahagi ng interim board. Umpisa pa lang andun na yung elemento ng pangluloko o panggagago. Opo. Ngayon, entra itong kanilang interim board. So, FYI lamang po ito pong section 95 ng DHSUD 2024 revised IRR of 9904. Panigurado, klarado, wala pong pinaghugutan sa 9904. This is not germane to the law itself. Sa madaling sabi, hausyaw po ito. Unconstitutional. Pambababoy sa batas. Ito na ngayon. Yung kanila pong interim board ay nagpatawag ng General Assembly. Siyempre, marami po sa amin tuwan-tuwa. Pero ang unang question doon, ang unang gustong mangyari ng halos lahat ng mga homeowners, bumuo ng panibagong Homeowners Association, basura na yung Hua de Cahoua. Total patay na yun Ilibig na ng tuluyan. Ayaw ng interim board. Hindi daw iyan po pwede. Dapat isa lang daw ang Homeowners Association. Na hindi naman totoo. Kasi kahit may 2, 3, higit pa, mayroong proseso sa batas. At kung sino yung dumaan sa tamang proseso, legal na proseso, demokratikong proseso, yan ang dapat kilalanin ng DHSUD o alinmang mga regional office ng Department of Human Settlement and Urban Development. Yan po ang batas. Pero sila ayaw nila. Ayaw ng interim board. Isa pa, ang nais po namin ay gumawa ng bylaws or election rules. Ay sabi nila hindi na kailangan. Hindi na kailangan sapagkat meron mga election rules na may bylaws na kanya ang De Cahoua. So iginit nila, hindi pinakikinggan ang General Assembly, which is the highest governing body ng isang Homeowners Association. Ayaw na makinig. Ayaw pagsalitain pa nga
Okay, nag-walk out nga ako. Sabi ko, isaksak nyo sa mga baga ninyo yung mga agenda ninyong panloloko. Oh. So, ayun na. Gusto nila ampunin yung DECA bylaws. Ano naman meron sa DECA bylaws pagdating sa membership sa Homeowners Association? Nakasa doon. Ang bibigyan ng prioridad ay yung mga magulang. Yan po ang nakasaad. Iyon ba ay kanilang sinundan? Hindi po. Oh. Binago na, gumawa sila ng sarili po nilang election rules. Oh. At ang kanilang niyakap, yun pong Section 70 ng DHSUD 2024 Revised IRR of 19904. Section 70 kung saan nakalagay doon na ang pwede lang maging member ng Homeowners Association o kumandidato at bumoto ay yung pong mismong mimiyari ng unit. Yung kanyang asawa, pwede niyang iutorisa. Yung kanyang kinakasama, pwede niyang iutorisa. Yung kanyang mga anak, basta't pasok sa requisitos, nasa tamang gulang, bla bla bla. Walang sakit sa utak, bla bla bla. No? O pwede niyang iutorisa. Yan po ang naniyakap. Ang tanong, ito bang Section 17 ng DHSUD 2024 Revised IRR of 9904 ay may batayan sa mismong batas, ang Republic Act 9904? Wala! Taliwas pa ito sa batas. Apa? Ganun pa man, ito po ang kanilang niyakap. Pambihira pa kay Sapatis. So ano pong probiso sa mismong DHSUD 2024 Revised IRR of 9904 na kanilang nilabag, tahasang inapak-apakan, niyurakan, binaliwalay, tinapon sa basurahan? Unang-una, kapag yung IRR ito na pinahugutan nila ng Section 70. Unang-una, Section 4, Paragraph D, Definition of Terms. Homeowner as defined. Yung unit owner, siyempre, yung kanyang mga nangungupahan sa kanya, yung mga usufructory, yung kanyang bantay, at lahat ng mga legal na naninirahan sa kanyang bahay. Siyempre, pangunahin na dyan yung mga magulang, lolo't lola, no ha? Tito, tita, ate, kuya, maging yung mga nakakabatang kapatid, ay po pwede niyang iutorisa at kwalipikadong maging membro ng Homeowners Association. Ano pa ang kanilang nilabag rito? Sa Section 10 ng naturang IRR, ano po, nakalagay doon ang qualification of HOA members. At malinaw na nakaukit. Siyempre, unang-una yung mga owners at yung mga nangungupahan, ganun din. Lahat ng mga legal na nakatira sa bahay ng unit owner. Pwede niyang bigyan ng written authorization. Take note, written authorization. Hindi po kailangan ang special power of attorney na magastos pa Di po ba? Nilabag din nila po yung tahasan. At yun po ay merong pinaghugutan sa mismong batas. Mismong Section 10 din ng RA 9904. Malinaw po yan at maliwanag pa. Ano pa ang kanilang nilabag dito? Yung pong Section 30 sa IRR. At ang nakalagay dito sa Section 30 na ang mga kwalipikado in accordance with Presidential Decree 957 Section 30. Una, ito pong Section 30 sa IRR, wala ho itong pinaghugutan sa batas mismo sa RA 9904. Pero ito pong Presidential Decree 957 Section 30 existing. Pero deemed repealed na po ito. Deemed repealed. Pero hindi mo naman kailangan i-repeal kasi tama naman ang nakasaad doon Kumbaga,
alinsunod din, germane to 9904. Bakit to kanyo? Ano sabi ba sa Section 30 ng PD 957? Yung unang bahagi, na ang developer o owner ng project ay otorisado na mag-initiate organization of homeowners association. Yan po ay na po yan. Kumbaga deemed repealed na po yan sa 9904. Wala pong ganung proviso, no? Pero yung kasunod po niya na sinabi na among organized homeowners association, among buyers and residents, iyan po ay may batayan sa RA 9904. Buyers or purchaser or registered owner or unit owner or residents, yung po mga naninirahan sa kanya, sa kanyang bahay. Pasok po yan sa meaning ng legal na occupants. Ano po? So, nalabag din po. So, tatlong mahalagang probiso na may kaugnayan, na may batayan, na may pinaghugutan o nahinugot sa RA 9904, ibinasura ng mga bugok, ng mga bubo at tanga, no, ng mga interim board at ng ELECOM. Hindi ba nila alam ito? Remember, ignorance of the law excuses no one from compliance thereof. So kahit hindi po nila alam, una bes, ba't sila nagpatuga-tuga na maging membro ng election board kung wala silang alam sa batas? Sabihin mo na kahit wala silang alam, pwede naman lang basahin gamit ang sentido komon, maiintindihan nila yung batas. Ba't din na ginawa? Isa lamang po naisip kong dahilan. Dahil, umpisa pa lang, lulutuin na nila yung halalan. Umpisa pa lang, meron na silang cash sunduan ng PMO, ng huwad na huwa. Napapanggap. Yung PMO namin dito, Project Management Office, na under sa developer, nagpapanggap na huwa. Dapat makulong itong mga diputa na to eh. Di po ba? Bali ba ang laki ng perwisyo na binigay sa amin. And so, effectively, yung amin pong karapatan, right to suffrage, di ba? Na-deprive. Matindi pong kaso ito, deprivation of rights under color of law. Kinulayan nila yung batas, pinilipit, binaluktot. Ano po? Lahat po ng mga magulang rito, sinagkaan nilang karapatan. Lahat ng mga lolo, lola, tito, tita, ati, kuya, maging ibang pang kapatid at iba pang nakatira na legal sa bahay, niyurak-yurakan, inapak-apakan nilang karapatan. Ano naman po ang sinasabi ng batas ukol sa mga ganitong kaungasan? No, abay, nakaukit din po sa RA 9904, Section 22, ang Prohibited Acts. At kasama na po doon yung paglimbag, pagpatupad ng bylaws, election rules and regulations, collection ng kung ano-ano pang mga singilin like yung monthly dues, na walang konsultasyon, at hindi kinuha ang approval ng simple majority ng homeowners. Prohibited acts po iyan na po. At ano naman ang parusa sa paglabag nitong mga batas na ito sa RA 9904, nakaukit po sa Section 23 ang penalty. 5,000 hanggang 50,000 na multa doon sa mga lalabag sa mga prohibited acts sa naturang batas. Ano po? So, per count po yan, malamang. Ano po? So, kung 3,500 po ang merong homeowner
dito po sa Decaum Subdivision. Sa ngayon, ang okupado na 3,500. Ay palagay mo na lang na yung pong pasok sa kategorya ng mga magulang at iba pa mga legal na occupants na kanilang niyurakan ng karapatan. Palagay mo lang na kalahati doon, 1,000. Yun ang i-assess ng hukom kung magkano between 5,000 to 50,000. Pahala na ang korte na na kumilatis, mag-pencil pushing. At kayong mga ungas kayo, doon na kayo magpaliwanag sa husgado. Doon na kayo magpaliwanag. Ano po? Ang mahalaga po dito, sa atin pong hihilingin na kansilahin ang resulta ng halalan dahil sa elemento ng panluloko na alinsunod naman po sa lahat ng umiiral na batas, ay para magkaroon uli ng panibagong halalan. At gawin na natin ang pundasyon na matibay na matibay. 2021 pa lamang po nagkaroon na ng General Assembly sa aming subdivision. Pinangungunahan ng interim board po, interim HOA, yung Dikanyan HOA. At sa General Assembly, tinalakay ang mga bagay-bagay na dapat ay maging palaman ng bylaws. Ano po yun? Unang-una, ang grievance committee ay bubuuin ng trial by jury system ng mga homeowners. Hindi po yung mga itinalaga ng mga opisyal na kung saan pwedeng lutuin ang kaso. Hindi po yung ganong klase ng grievance committee na kapag sinampahan mo ng reklamo ang presidente o ang treasurer ng pandarambong, madali po nilang lutuin ang kaso. Pero kung yan ay trial by jury na sistema na ang huhusga ay ang mga miyembro randomly selected, abay, malabo pa po sa sabaw ng first class na pusit na ito ay malulutong Macau ng mga nakapwestong opisyal. Isa pa po, ang amin ding ipinaliwanag, tinalakay at inapruban ng halos lahat ay yung pong balota, merong sa bawat posisyon ay meron pong blankong espasyo para sa write-in candidate. Napagkasunduan din po noon na merong presidente, vice, sekretaryo, auditor, treasurer, at 10 na board members. So, 15 po lahat ng opisyal. Na posible naman po sapagkat allowed naman po from 5 to 15 ang mga opisyal o director o board ng anuman pong homeowners association. And so, bawat isang posisyon sa ilalim, sa ibabaw, nakasulat po yung mga sipaghain ng Certificate of Candidacy. Kalagay ang pangalan na doon. Sa pinakababa, blanco, write-in candidate. Doon na may susulat ang kahit na sinong kwalipikado din namang homeowner na gustong iboto ng kahit na sinong botante. At pagka nakakuha siya ng sapat na bilang, magiging presidente siya o anumang posisyon na elected. Inaproban din po yan. Overwhelmingly. Respetado po sa aming itatayo, demokratikong proseso. Sa amin po tinangkano na itatag na Dikanyan Homeowners Association. Respetado at ginagalang ang boto ng bawat homeowner. Hindi po katulad ng kaungasan na meron itong binuo na interim board ni Attorney Richard Manila na pambababoy pangbubusal ang alam gawin. So nung isinumbong ko ito
kay Attorney Manila sa DHSUD Region 3 ang pinagagawa na kagaguhan ng kanya pong election interim board at election committee. Ano sagot niya? Ay, wala pong poder ang DHSUD na manghimasok sa halalan ng mga homeowners association. Alam nyo, may tama naman siya talaga eh. Wala naman talaga kasi ang kanilang papel lang is to encourage. Humikayat, hikayatin. Pero, di ba nakialam sila? Binagsakan po nila, hindi ng encouragement, hindi panghihikayat, ngunit inutusan DHSUD. Order ang ibinagsak po nila sa aming subdivision. Order! Hindi po encouragement. So doon pa lang, kitang-kita na ang kaungasan, ang kaignoramusan nitong si Manila. At best, at worst, halatang-halata mo na may ang resibo ng panluloko. Ibig sabihin, umpisa pa lang, yun na ang balak nila. Gawing lutong Macau ang halalan dito sa Deca Homes, may Kawayan Subdivision. Po, alinaw po yan. At tiwala po ako na hindi po ito makakaligtas sa pagsusuri ng hukom para pagbigyan ng aming hiling na ulitin ang halalan. Wala namang problema yung mga lehitimo na tumakbo sa halalan, pwede pa rin naman silang tumakbo. Pero yung pong membro ng interim board, yung tatlo na nanalo kuno, ay perpetually disqualified na po sila sa anumang elected or appointed posisyon sa Homeowners Association. Yan po ang sinasabi sa Section 23 penalty na nakapaloob sa RA 9904. At isa pa, tayo po ay nanawagan ng boycott. At karamihan po, sandamakmak, the great majority, the absolute majority of the Kenyans ay tumugon sa panawagan ng boycott. Kung kaya ang bumoto lamang po ay 17.6%. Napakalayo po sa usual na hinihingi sa bylaws na quorum, which is 30%. Ito 17.6% lamang po. Sa madaling salita, ito po ang malinaw na lumulutang kung ano ang kagustuhan talaga ng mga homeowners sa Deca. Magtatag ng panibagong Homeowners Association, ibasura yung dating Huwad de Kahua, libing na, total, pinatay na ng DHSUD yan, di ba? At panagutin sa pambubudol na ginawa na sa mga homeowners. Sa pagpasok ng BP Waterworks na criminal water, na bawal na 2004 pa. Nagkasakit sa balat ang mga Decanians dito, isa na ako. Hindi po pa may inom, araw-araw kami bumibili ng purified water sa labas, At mas mahal pa kamo ang kanang sinisingil sa tubig rito kumpara mo sa prime water o may Kawayan Water District. Mukhang nabasura na yata yung prime water din dito ng mga bilyar Mas mahal pa. So kailangan pagbayarin sila. Hindi lang na actual, pati na exemplary damages. Ganon din. Ito pong presyo ng economic housing unit din sa amin. Lahat ng unit dito mahigit 1.7. Sobra sa 2 million. 1.7 lang ang ceiling price. Dapat din po nilang panagutan yon. At yung substandard construction na ginawa po nila rito. Ang mga kalsada pinakitid, ang mga open spaces pinakitid para mas marami pero silang maibebenta. Mga suwapang talaga, mga swindler talaga. Ito mismo yung tinuliksan ni Apo Marcos nung kanyang inakda ang Presidential Decree 957. Dahil sa mga kawatan, mga swindler.
na mga developer. Oh. So yan. Shout out nga pala sa mga nakiisa sa ating panawagan na i-boycott ang Huwad de Kahalalan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at asahan po ninyo na gagawin ng aming grupo namin ni Pards Thunder Leonilo Castillo ang lahat ng aming magagawa. Kung saan na kami nakarating Nakarating na kami ng Penro sa Giginto, Bulacan para ipaglaban ng kapakanan, karapatan at kinabukasan ng Dicanyans. Nakarating na kami ng Malacanang, pati sa Senado at Kongreso nakarating na rin po kami para sa laban na ito. Of course, maraming nagtatawanan rin sa mga anay sa hanay, dahil wala daw nagawa kami. Wala nga ba? Ay, kita mo ngayon, hinaluan na nila ng prime water ang ating tubig dito. Ginawa na nilang criminal cocktail. Criminal pa rin, po. Pero yan ay isa sa mga pruweba. Iyan ay isa sa mga resibo ng paghihirap na ginawa namin ni Pards Thunder Leo. At kasama pa may isa pa kaming, tatlo kaming mga Thunders noon na nakipaglaban, namatay na lang yung isa Hindi po ba? So hindi ko po kayo bibiguin, talaga ipaglalaban po natin ito hanggang sa abot natin makakaya na simula uli ang halalan at this time mga lihitin mo na. Kasi yung mga tatlong pumasok na mga interim board, mga anay sa hanay, sa puwera na sila. Sabi ng batas diba? Pag binaboy mo ang batas na ito, abay, bukod sa magmumulta ka, ikaw sa pera pa sa anumang halal or itinalagang posisyon sa Homeowners Association. Laban lang di kanina. Laban lang po tayo. Alam kong bubog sarado na tayo, pero di man tayo sumusuko. So, dapat lang juror ka. Mr. Juro po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagar, inyong lingkod, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless you.